Okay, so sa araw po na ito mga kapatid ay pag-uusapan natin yung tinatawag nila na the golden chain of redemption, yung glorification. Meron kasi yan, may tatlong stages kasi ang salvation. Yung nag-start tayo, tinalakay natin for more than a month, tinalakay natin yung about justification. And then, tinalakay natin last week yung sanctification. And then, ngayon, pag-uusapan natin yung glorification. Napakahalaga ng mga doctrines na ito sapagkat kung wala ang mga ito, wala tayong aasahan sa Panginoon. Ito yung pinakalaman ng gospel. Ito yung pinaka-heart. Ito po mga kapatid ay kung walang justification, walang sanctification. Hindi siya magiging possible. At kung walang sanctification, wala tayong aasahan sa glorification. At napakahalaga ng glorification mga kapatid sapagkat ito na po yung ultimacy ng ating inaasahan sa Panginoon. Okay? Ang justification ay past reality. Ang sanctification ay present reality. And then, ang glorification ay future reality. Okay? So, kaya nga meron tayong tinatawag na golden chain of redemption at ito makikita natin sa Romans chapter 8, verse 29 to 30. For those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son. Yun yung pinaka-goal ng lahat kung bakit merong dumating sa atin ang justification, ang sanctification, at merong glorification. Ay yung tayo ay muling ma-conform sa image ng ating Panginoong Hesus. Okay? So that He would be the firstborn among many brethren, and these whom He predestined, He also called, and these whom He called, He also justified, and these whom He justified, He also glorified. Okay, so ito po yung tinatawag nila na the golden chain of redemption. Foreknown, predestined, called, justified, and glorified. So ngayon, ito po ay hango din sa tinatawag na order of salvation, ordo salutis. Dito, makikita natin ang kabuuan ng panukala ng Panginoon sa atin. Nandoon yung election, tayo ay pinili ni God right from the very beginning, from the foundation of the world, at tayo ay na-predestined, wala pong chance, walang nagkataon lang. Tayo ay predestined. And then, ang lahat ng predestined in due time, sila ay mara-regenerate. At pagdating ng time na yon, tatawagin na tayo ng Panginoon, and you cannot resist that calling. Kaya nga, irresistible yan. Okay. At doon ay papasok yung tinatawag sa conversion, na mayroong dalawang importanteng component na faith and repentance. At dito tayo nag-start sa Panginoon na. And then, here comes justification, sanctification, preservation. No? Alam nyo, ito po yung mahalaga na maintindihan natin. Kasama sa pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Kasi yung marami tayong dadaanan sa buhay na ito. Kung wala yung divine preservation, hindi tayo makakaabot doon. Okay? So nakita natin all throughout history, sa biblical context, nakita natin over and over again kung paano pinipreserve ng Panginoon ang kanyang mga tinawag. And then, si God din ang nagbibigay sa atin ng perseverance. Alam nyo ba mga kapatid, may maraming pagsubok tayong dinadaanan. Tama? Minsan bukang bibig ng mga tao may pinagdadaanan yan. Okay lang yun, talagang normal yun. Marami talaga tayong pagdadaanan dito. Ang difference ay kung meron kang Diyos, meron nagbibigay siya ng perseverance, the power to overcome yung mga difficulties of life. Amen po ba? Okay.
And then finally, the glorification na siyang pag-uusapan natin sa araw na to. Okay, review lang po kung about justification and sanctification. Justification and sanctification are sovereign act of God in conforming us to the image of Christ. That is very important word, conforming. Wala pong Kristiyano na ano lang siya, yung gusto niya lang maging Kristiyano. Hindi po option yung ma-conform tayo sa image ng Panginoon. Yun ang direction ng Holy Spirit. Lahat ng tinawag, lahat ng predestined, whether you like it or not, talagang dadaan ka sa stage, i-conform ka, kaya nga merong sanctification eh. Tayo, marami tayong nakagawian ng mali. At kung ayaw mong bitawan yan, kapatid, it is magiging very impossible for you na ma-conform ka sa image of God. Amen? Kaya nga tayo isa-sanctify kasi yung ating mga maling nakagawian sa mundong ito, yung mga mali nating orientation ay i-align yan ilalapat yan sa kalooban ng Panginoon hanggang sa mag-conform tayo sa image ng Diyos. Amen po ba? Hindi po yan option. And it is very painful yung ma-conform tayo sa image of our Lord Jesus Christ. Kasi alam nyo ba, before, nung wala pa tayo sa Panginoon, yung image ni Satan ang nasa atin. Mahirap mang tanggapin yan, but that is the reality. Isipin nyo, tatanggalin niya ng Holy Spirit yung image ni Satan sa'yo, and then magko-conform ka sa image ng Panginoong Yesus. That is not an easy task. Amen. Okay. So, justifying faith enables us to see our sin. Kasi impossible para sa atin na makita mo ang kasalanan unless na si God ang mag-convict sa ating puso through regeneration. So nakita natin yung ating kasalanan, na-identify natin, at nakita natin yung inability natin. We are hopeless to change ourselves. We are hopeless to save ourselves and to trust in God's work and Christ's atonement. Lahat ng iyon dahil binigyan tayo ng Panginoon ng pananampalataya. Kaya nga, uulitin ko mga kapatid, ang pananampalataya, hindi po yan natural sa atin. It is supernatural. It is God's gift. Yung faith na yon na paniniwalaan mo, yung mga salita ng Panginoon kay mga pangako, even the impossible things, paniniwalaan mo. Kaya nga nagkakaroon ka ng understanding. You are convinced of the things that God has spoken because of the faith that God has given you. Mahirap kumbinsin ng tao. Amen po ba? Kung human effort lang, kunyari ako, kukumbinsin ko kayong manalig sa Panginoon, impossible yan, ang hirap nun. Kaya nga, without the work of the Holy Spirit, without the work of our Lord, talagang, kung wala yung faith, magsasalita ako daw buong maghapon, buong linggo, buong buwan, hindi ka pa rin makakakilala kasi wala yung faith na yun. Kaya nga, useless ang effort of man kung wala yung work ng Holy Spirit sa atin. Okay? So, in sanctification, binigyan din tayo ng Diyos ng divine enablement. This time, para mamatay tayo sa kasalanan. Amen. Di ba tayo nakawilihan nating uminom? Practice natin yan for the longest period of time. Pero kung gusto mo talaga makapunta ng langit, sa langit wala nang alak doon eh. Amen po ba? Wala na doon. Kaya kung ayaw mong bitawan alam mo, hindi naman masama totally ang alak eh. Kung social drinking lang, kaya lang sa atin, hindi na social drinking eh. Habitual na. Kasama na sa buhay mo, naging part na siya ng buhay mo, na hindi ka na mabubuhay pag wala yun. Hindi na normal buhay mo pag wala yun. Hindi ka na makatulog pag wala yun. Amen? Kaya nga, sa sanctification, lahat yan, aayusin ng Diyos yung mga mali sa buhay natin
at i-conform tayo sa image ng ating Panginoon. Amen po ba? Binigyan tayo ng Diyos ng divine enablement to die unto sin and to live in righteousness and holiness. Hindi natin to kaya. Ito ay bigay ng Holy Spirit sa atin. Kaya ibinigay sa atin ng Holy Spirit at iyan ang trabaho niya sa buhay natin. Malalaman mo na nasa sayo ang Holy Spirit, malalaman mo na nagtatrabaho sa iyong Holy Spirit kapag nakikita mo na kinoconvict ka niya sa iyong mga kasalanan. Pero kapag walang conviction at tuloy-tuloy ka pa rin sa iyong kasalanan and you even enjoy it, mag-alala ka na. Kasi ang Holy Spirit, sinasanctify niya tayo. Ibig sabihin, piniprepare niya tayo para sa glorification. Iyan ang problema sa tao. Gusto niyang pumunta ng langit pero ayaw niyang bitawan yung kasalanan niya. Alam niyo ba what is heaven? Gusto niyo, bigyan ko kayo ng idea what is heaven? Lugar na wala ng kasalanan. Yan ang brief description ng heaven. Kaya nga tayo rito, sinasanay na tayo ng Panginoon na lubayan mo na. Lubayan mo na yung mga maling nakasanayan, yung mga maling hilig ng laman. Amen. Okay po ba? So ngayon, kaya nga sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 14, pursue peace with all men and sanctification, for without which no one will see the Lord. Walang makakita sa Panginoon unless na tayo ay mas sanctify. Amen po ba? Kaya nga, that is not an option. Kung gusto nyo makita ang Panginoon, saan nyo makikita ang Panginoon? Of course, sa heaven. Amen po ba? Bakit mahalaga sa plano ng Diyos ang glorification? Ano po ba ang purposes ng Panginoong Diyos dyan? What is the ultimate goal? Bakit ang glorification, ang ultimate goal of the gospel? Okay. Pag-uusapan kasi natin, pag pinag-usapan natin ang glorification, pag-uusapan natin ang glory. Amen po ba? Alam nyo, ang tao may glory din siya. Kaya lang yung glory niya, lumilipas. Hindi siya eternal. At ang sabi ng Panginoong Diyos sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and what? Fall short of what? Okay, so yang pong statement na yan, kaya nga sa may gospel, lagi nyo ma-encounter ang salitang glory. Kasi central yan sa ebanghelyo ng Panginoon, ang glory. At dyan nag-start ang Panginoon sa atin. For all have sinned and fall short of the glory of God. Ngayon mga kapatid, ito po yung tanong natin. Ano kaya ang kalalagayan ng tao kung wala ang gospel? What if kung hindi dumating ang gospel sa atin? Nasaan na kaya tayo ngayon? May pag-asa ba tayo? Meron ba tayong kinabukasan? Meron ba tayong aasahan sa eternity kung walang gospel? Amen? Tatandaan ninyo, ang mundong ito is dying. This world is perishing. Yung nakikita ninyo, yung splendor ng mundo, yung mga kumukititap, kumikislap, yung akala mo yung mga artista, yung mga mayayaman, yung lahat ng tinatangkilik ng tao, lahat ng pinagmamalaki niya, lahat ng kanyang diploma, lahat ng kanyang splendor, lahat ng kanyang trophies, lahat ng kanyang riches. Lahat ng iyon, ang end ng lahat ng iyon ay death. Without Christ, lahat ng iyon will end sa graveyard. Everything will perish because this world is dying. The only hope of this world is Christ. Kaya nga yan yung laman ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son,
that whosoever believes, what? Yun, they will escape yung perishing na yun. They will not perish, but will have eternal life. Yan yung John 3:16. Ngayon mga kapatid, lahat ng ating mga endeavors, lahat ng ating pinagmamalaki, lahat ng ating beauty, lahat ng strength, lahat ng wisdom, lahat ng pagpapagal natin, lahat ng mga medalya natin, lahat ng na-attain natin sa mundong ito, pati yung mga certificates natin, mga diplomas natin, lahat ng iyan. Even yung mga palakpak ng mga tao na inaasam-asam mo, lahat ng iyon, they will vanish. Walang future ang mga iyon. Ang end ng lahat ng iyon is death apart from Christ. When they die, kasama yon, yung diploma nila. Mamamatay. Everything, the expectation of the wicked will perish, sabi ng Bible. Ang tanging realization lang, pag ang tao ay nasa Panginoon. Siya lang may future. Amen po ba? Kaya nga, tignan ninyo ang testimony ng Bible about man. But man, in his pomp, alam niyo ba yung pomp? Splendor. Man, kunyari nakakita ka ng tao na sikat ngayon, artista, ang yaman-yaman niya, ang tali-talino niya, talaga namang nasa kanya na ang lahat ng bagay. Anong sabi ng patotoo ng Bible? Man in his pomp will not endure. Hindi yun everlasting. He is like the beast that perish. This is the way of those who are foolish. Kaya nga, ang tawag sa mga taong tinanggihan niya ang gospel, hangal. Ang mga taong pinaniwalaan niya ang gospel at nilakaran niya, ang tawag sa kanya, matalino. Kayo, kabilang kayo sa matalino kung kayo ay magpapatuloy sa ebanghelyo ng Panginoon. Pero kung tatalikuran nyo yung katotohanan ng ebanghelyo, ibibilang ka sa mga hangal. Of those after them who approve their words, as sheep, they are appointed for Sheol. Sa impyerno ang kanilang kakahantungan. Sila rin may pastol tayo eh. Kaya nga, alam niyo sa mga funeral services, common kong nakikita na, common kong naririnig, no? Babasahin ng pastor or pare sa mga namatay. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pasture. Alam niyo ba, yun ay totoo lang pag ikaw na sa Panginoon? Pag wala ka sa Panginoon, ang shepherd mo ay, anong sabi ng Bible? Pakilakas nga. Death shall be their shepherd. Hindi po si Pastor Jess may sabi niyan. And the upright shall rule over them in the morning, and their form shall be for Sheol to consume, that they have no habitation. That is the destiny of the fool. Wala silang asahan sa Panginoon. They have no habitation. Samantalang tayo, meron tayong habitation. We have been clothed with Christ. Meron tayong covering before God. May bahay tayo, pinangakuan tayo ng Panginoon. In my Father's house are many mansions. Pero yung those who reject the gospel, doon sa mga patuloy sa pagkakasala, wala kang asahan sa Panginoon. You have no habitation. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus sa kanyang mga talata, no? For what will profit a man if he gains the whole world and forfeits his own soul? Yes. Di ba, ang mga tao minsan, mas matimbang sa puso niya yung glory ng mundo kaysa yung glory na ibibigay ng Panginoon.
Hindi nila alam ang kapalit noon, yung kanilang kaluluwa. Or what will a man give in exchange for his soul? That is a very valid question na dapat mong masagot, kapatid, sa iyong sarili. That is reality. The Bible is testifying about what is reality. Sapagkat ang taong wala sa Panginoon, they are cut off from reality. Kaya nga full eh. Sasabihin niya, there is no God. Di ba? Sabi ng Bible, ng Biblia, the fool said in his heart, there is no God. Hanga nga siya eh. He is out of his senses. Kaya nga ang tawag dyan, insanity. Ang nakikita niya na totoo yung mundo. Pero hindi nakikita na totoo yung kaharian ng Diyos. Wala siya nakikita. Kaya nga hangal eh. Ngayon, sabi po sa may Psalms 90, tignan nyo, this very popular verse actually. Dito, madalas natin ikot itong passage na to, pero babasahin ko yung the whole context. Sabi rito, bakit tayo namamatay? Bakit tayo namamatay? Kasi dinikri ng Diyos eh. Ito yung decree ng Panginoon. You turn man back into dust and say, return, O children of men. At ito ay hindi kayang i-resist ng tao. He cannot defy death. Kasi na-i-pronounce ni God, na i-decree niya na yung kamatayan. Babalik ka sa alabok, sinabi ng Panginoon. Kaya kahit anong galing ng siyensa, mabibigo sila because that is an eternal decree. Mamamatay ang tao. Yan ang end niya. Babalik siya sa alabok. Amen? And then, you have swept them away like a flood. They fall asleep. In the morning, they are like grass, which sprouts anew. And in the morning, it flourishes and sprouts anew. But toward evening, ano ang damo? Ano ang glory of man? Like tulad lamang ng damo, na magbo-bloom siya ngayon, magpo-flourish siya ngayon, and then tomorrow, pagdating ng gabi, sabi ng Biblia, it fades and it withers away. Ganun lang, napaka-short span lang ng glory ng tao. Kaya nga ang hangalang iniisip niya, yung sa mundo lang na ito, yung mabigyan niya, yung pleasure ng laman niya, sige, gawin niya lahat ng gusto niya. Hindi niya inisip ang kalagayan ng kanyang kaluluwa. Hangal nga eh. Hindi man lang siyang isip ng eternity, hindi siyang isip ng future para sa kanyang kaluluwa. Yan ang hangal. Ang hangal, hindi kasama si God sa buhay niya. He will fade away. The world is perishing, kasama siya. Lahat ng kanyang pinagpagalan, lahat ng nai-contribute sa mundong ito, pag namatay ka, it will go with you. Wala kang legacy may iwan. And then patuloy pa ng Panginoon, for we have been consumed by your anger and your wrath. We have been dismayed. You have placed our iniquities before you, our secret sins, in the light of your presence. For all our days have declined in your fury. We are finished, our years like a sigh. Alam niyo, exhale yung ganyan. Parang ganun lang yung buhay mo sa mundong ito. Samantalang sa atin mga kapatid, ang sabi ng Biblia, mapalad ang mga taong ang kasalanan ay pinatawad na. Sa kanila, accounted yung sin nila. Hanggang sa mamatay sila, accounted yung kanilang kamatayan. Sa kanilang kamatayan. Yun yung nakakatakot eh. Kaya nga, mga kapatid, this is very important. Ang death is a sure thing. Darating sa lahat ng tao yan. Ngayon, hindi problema yung kamatayan eh. Ako, pwede ako mamatay. Bukas mamatay na ako. Walang problema doon. Ang tanong dito mga kapatid, kung ikaw ba ay namatay ngayon, may assurance ka ba? Meron ka bang confidence na pagpikit ng mata mo, ay nag-shift ka lang into the glory of God? Alam nyo ba, ang righteous ganyan eh. Pag namatay ka, parang pumikit ka lang. Kaya hindi na nakakatakot ng kamatayan eh. Sa mga matuwid
Hindi na nakakatawa ng kamatayan kasi pagpikit mo nga nandun ka na kagad sa presensya ng Panginoon eh. How about yung buong buhay niya, binuhos niya yung buhay niya sa mga makamundong bagay. Hindi niya man lang niyang pinag-isipan ang eternity. Yan ang mangyayari sa kanila. Sabi ng Panginoon. Kaya nga sabi rito, as for the days of our life, they contain 70 years. At kung medyo malakas-lakas ka, 80 years. Aabot ka, hindi po ba? Ang buhay ng tao, 70 years. Medyo maingat-ingat ka, medyo disiplinado ka sa pagkain, abot ka ng 80, 90 years, pero ang dami ng sakit. Hirap na rin mabuhay. Siguro ako nga sabi ko kay Lord, 70 years, that's good enough. Total, marami ng mga papalit na sa akin dito. Amen. Masaya na ako nun. Ngayon, kasi alam nyo ba, ang kamatayan, hindi siya kalugihan kapag naintindihan mo ang gospel. Hindi na siya kalugihan. Actually, that is victory. Ngayon, sabi rito, sa buhay ng mga ungodly, napakaikli na nga ng buhay, parang hininga lang. And then sabi rito, yet their pride is but labor and sorrow. Ano po yung sinasabi rito? Ang buhay ng tao, puno-puno ng kayabangan eh. Puro pride of life. Pero they suffer for it. They labor for their pride, for their boasting, mga pinagmamalaki sa mundo. Who understand the power of your anger and your fury according to the fear that is due you? So teach us to number our days so that we may present you a heart of wisdom. Yan, very popular sa inyo yung verse na yan. Kasi madalas ikot yan sa patay eh. Pero yan, tinuturo ko sa inyo kasi hindi naman kayo mga patay. Amen? Ngayon, alam na natin yung araw natin, may kabuluhan na eh. Yung mga days natin, may kabuluhan na. Naging productive na tayo sa kingdom ng Panginoon. We spend our talent, our health, our strength, our wisdom for the kingdom of God. Binigyan tayo ng Diyos ng talino. Binilang natin yung mga araw natin sa Panginoon, hindi sa mundong ito. Uy, birthday ko na. Uy, 50th birthday ko na ngayon. Oh, sige, mag-reduce ka. Uy, 60th birthday na ako. 70. Hindi mo alam, palapit ka na sa hukay mo. At kung wala ang Panginoon, yun nakakatakot na part. Amen. Kaya ang pagtanda talagang yan. Sabi nga ng Psalms 103 verse 15 to 16, as for man, his days are like grass, as a flower of the field. So he flourishes today, and when the wind has passed over it, it is no more, and its place acknowledges it no longer. Ganyan ang damo, tama? Ilang damo na yung tumubo dyan sa may ating parking area? Nabilang nyo na ba kung ilan? Ilang generations na yan mula nung nasa atin yan? Ganun lang. Napaka-insignificant ng buhay ng tao without God. Walang meaning. Paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon ng tao kinukumpara sa grass. At sa Isaiah chapter 40 verses 6 to 8, a voice calls out, and then he answered, what shall I call out? At ito ang isigaw mo, sabi ganon. All flesh is grass, and all its loveliness is like the flower of the field. The grass withers, and the flower fades. When the breath of the Lord blows upon it, surely the people are like grass. The grass withers, the flower fades, but the word of our God stands forever. So, yun yung hope. Maliban na dumating ang word of God sa buhay ng tao at i-cherish mo yon, doon lang magkakaroon ng pag-asa ang taong tulad natin na makareceive ng glory ng Panginoon. Kaya sinabi yan ni Apostle Paul
ni Apostle Peter sa kanyang statement. Sabi niya, "For you have been born again, not of seed which is perishable, but imperishable." Kasi lahat ng tao sa mundong ito, they will all perish. Kasama yung glory nila, they will all fade away. Malinaw ba yon? Lahat magpe-perish, pero tayo mga kapatid ay may pinunla si God dito sa atin. Kaya nga, may pag-asa tayo sa eternity. That seed is imperishable. That is through the living and enduring Word of God. For all flesh is like grass, and all its glory like flower of grass. The grass withers and flower falls off, but the word of the Lord endures forever. And this is the word which was preached to you. Kaya nga ito ang tanong sa inyo mga kapatid. Mahalaga ba sa inyo yung salita ng Panginoon? Mahalaga ba sa inyo yung ebanghelyo? Ini-embrace mo ba ito sa iyong buong buhay? We are talking about glory. We are talking about glory. Kung gusto mo ma-receive yung glory of God, hindi optional ang Word of God. Kasi iyan ang magdadala sa iyo sa glory. Ngayon, pag-usapan natin ang glory. Ano yung pag-asa ng tao about glory? Sabi rito, "The mystery which had been hidden from the past ages and generation has now been manifested to His saints." This time, nung dumating ang Panginoong Yesus, ay naipakita sa atin at least a glimpse of what is that glory. Sapagkat ang tao, ano nga namang alam niya about the glory? Buong buhay niya, puro kasalanan alam niya. Ang kanyang orientation. Mula nung pinanganak siya, lahat ng pag-iisip niya, lahat ng kanyang emotions, puro kasalanan. So anong alam niya about the glory? Kaya nang dumating ang Panginoon, this is the hidden wisdom na inilihim ng Panginoon sa mahabang panahon that even the prophets ay nangangapa kung ano ito. Meron silang mga hint. But it was now revealed to us by our Lord Jesus Christ through the Holy Spirit, to whom God willed to make known what is the riches of this glory, of the glory of this mystery, among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Amen? Alam niyo po ba, mga kapatid, ang glorification is not an accidental plan of God. Hindi po yan yung plan B ni God or plan C. It is the plan right from the very beginning. Iyan ang pinaka-heart, the ultimate goal of the gospel. Kaya pag puro, sa pagpe-present ng gospel, puro justification, na wala yung sanctification, na wala yung glorification, kulang siya eh. Kasi ito yung ultimate. Kaya nga may justification. Kaya meron sanctification. Ito ay napakahalaga sa Panginoon. Ito ang central kung bakit nagkatawang tao ang Panginoong Yesus, bakit siya nag-suffer, bakit siya namatay, bakit siya nag-resurrect, bakit siya nag-ascend. Sabi ng Biblia, to bring many sons to glory. Amen po ba? To bring many sons to glory. At ito po ay makikita natin sa Hebrews chapter 2, verse 9 to 10. But we do see Him, who was made for a little while lower than angels, namely Jesus, because of the sufferings of death, crowned with glory and honor, so that by the grace of God, He might taste death for everyone. For it was fitting for Him, for whom all things, and through whom are all things, in bringing
many sons to glory. That is the very objective of our Lord Jesus Christ. Kung bakit man niya in-endure ang cross. Not only for our justification, but also for glorification. Amen? Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, tayo ay merong future. Hindi na tayo katulad ng parang grass na pansamantala, panandalian lang ang glory. Now we have hope. We have future in our Lord because of the gospel. Amen? At hindi lamang tayo, pati the whole creation will be set free from futility and decay. Okay? Kaya nga, sinabi po rito sa may 1 Corinthians chapter 2 na binasa natin kanina, but we speak of wisdom in a mystery, the hidden wisdom which God predestined before the ages to our glory. Biruin mo itong karunungang ito na itago ito eh. Nailihim ito eh. Pati si Satan, hindi niya ito nakita eh. Kasi tignan niyo yung sabi ng scripture, the wisdom which none of the rulers of this age has understood, for if they understood, they would not have crucified the Lord of glory. Kung alam lang ni Satan yung about the glory, kasi ang alam lang ni Satan yung proto-evangelium eh. Uy, ika-crush yung ulo niya, ika-crush na gano'n, maglalabanan sila, di ba? Nung dumating ang Panginoong Yesus, lahat ng buong puwersa ng kanyang kaharian, talagang ang aim nila mai-crucify si Christ. Kaya nung na-crucify si Christ, victory, victory, sabi ng kanyang kaharian. Akala tagumpay. Nagsisigawan sila. Nag-rejoice yung kanyang kaharian. Na hindi nagkatotoo na ika-crush yung ulo ko. Ako nakapag-crush sa kanya, sabi niya. Kaso muling nabuhay. Muling nabuhay after 3 days. Ngayon, nung nabuhay siya, ang kamatayan ay na-conquer ng Panginoong Hesus. Yung power of sin ay na-destroy. Yung atonement na ginawa niya, yung sacrificial o yung substitutionary sacrifice ay nai-effect sa atin sapagkat tinanggap ng Panginoon ang kanyang sacrifice. At ang forgiveness ng Panginoon ay na-unleash sa lahat ng tinawag ng Panginoon, napatawad yung ating kasalanan. And then ano pang nangyari nung siya nagtagumpay? Ang lahat ng tao na dati alipin ng kasalanan ay nagkaroon ng kalayaan. Napalaya. Kabilang tayo doon sa dating alipin ng kasalanan, nakalaya tayo nung ang Panginoong Yesus ay nabuhay na maguli. At ano pa yung nangyari mga kapatid? Ang gospel ay naiproclaim sa lahat ng dako ng daigdig at wala nang magawa si Satan doon. And more importantly, dumating ang salvation sa lahat ng tao sa buong daigdig. At higit sa lahat, yung glory ng Panginoon ay nag-manifest. Hindi nakita ni Satan yon. Na ang Panginoong Yesus ay muling mabubuhay at yung glory ay muling mababanag at hindi lamang para sa Panginoon, yung glory ay para sa lahat ng hinirang ng Panginoon. That is the victory of Christ. Amen po ba? Kaya nga ngayon, possible na ang glory sapagkat ang Panginoong Yesus ay muling nabuhay at He was crowned with glory. May pag-asa na tayo mga kapatid. Kaya nga sabi rito, just it is written. Ano daw yung glory? Ano yung ating marireceive? Things which eye had not seen, and ear had not heard, which have not entered the heart of man, all that God had prepared to those who love Him, for to us God revealed them through the Spirit, for the Spirit searches all things, even the depths of God. Even yung mga prophets, sila Moses, sila Abraham, hindi nila na-realize yung glory na yun.
Kaya nung dumating ang Panginoon, sumuli siya na buhay, na banaag, na manifest yung glory na to. It was revealed to us by the Holy Spirit. Ngayon, meron tayong a little glimpse of understanding of what is that glory. Dahil siyang tatalakayin natin next week. Ngayon, yung general concept lang ng glorification ng pag-uusapan natin. Isipin niyo yung glory na yan, yung inaabang-abangan. The hidden wisdom of God. Wala ni mga lahat, walang may ka-idea kung ano man ito. Ang alam lang nila, darating ang Messiah, ipapanganak sa ganitong may mga idea sila. But they have no idea kung ano talaga ang glory. Amen po ba? Ngayon, kaya nga sabi po sa Romans chapter 8, for I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory. For the anxious longing of the creation waits eagerly for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it, in hope that the creation itself also will be set free from its slavery to corruption into freedom of the glory of the children of God. Hindi niyo napapansin? Sa dami ng mga text na binabasa natin, laging nandoon, laging nakapaloob yung glory. Kasi that is the heart of the gospel. Ganon kahalaga yung glory. Ngayon mga kapatid, talagang part ng creation na to ang sufferings. Kasi bumagsak ito sa kasalanan. We suffer. Pero mga kapatid, yung sufferings na yan, kahit nga ang Panginoong Yesus, He suffered. Na ang purpose niyan mga kapatid ay para tayo mga kapatid ay dalhin sa kaluwalhatian. Amen. Bahagi yan. Ang mahalaga, mayroon tayong pangako at binigyan tayo ng Diyos, ng ating Panginoon, ng pananampalataya upang paniwalaan ang pangako. Yan. Alam nyo, mahirap itong paniwalaan kung wala kang faith. Kaya nga, ang faith is supernatural. Marami mga promises ang Bible na it seems na parang very impossible to the minds of man. Without faith, it is impossible na maintindihan mo ang mga bagay na ito. Impossible na matake mo yan sa iyong heart. Ang mga talagang naniwala dyan ay mga tao na talagang tumanggap ng pananampalataya. It is God's gift. It is supernatural. Kaya nga, may halaga ba sa iyo ito mga bagay na ito, mga kapatid? Napalad kayo. Pinapaniwalaan nyo ba yung mga bagay na ito? Mapalad kayo. Kaya nga naghihintay, even the whole creation ay mapapalaya din. Yung decay na dinala ng ating kasalanan sa creation na ito, sila rin ay lalaya according to the gospel. Pag na-reveal na ang mga anak ng Diyos, the revealing of the sons of glory, the sons of God, hinihintay din ito ng buong creation. Amen. Hebrews 11 verse 1, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. You are fully assured, you are convinced na totoo ang mga bagay na ito. Why? Because God has given you faith. Amen? Parang si Abraham, naalala nyo si Abraham, nung sinabi ni God sa kanya, di ba, matanda na siya noon? At the age of 75, nung siya kinausap, nung tinawag siya ng Panginoon, si Sarah ay 65 years old. And then sabi ng Panginoon sa kanya, siguro, nasa 80 or 90 na siya noon In between, 85 years old. Nung kinausap siya ni God, sabi sa kanya, nilabas siya sa labas. Tumingala ka, tignan mo ang mga bituin. Ganyan magiging sindami ang iyong mga anak. And then sabi doon sa may scriptures, in Abraham believed, and it was reckoned to him as righteousness.
Kasi without faith, it's impossible. Kung si Abraham, lumagay ka sa katayuan ni Abraham nung time na yon. Baog yung misis niya, matanda na silang dalawa. It is impossible na. But, dahil binigyan siya ni God ng supernatural faith, pinaniwalaan niya even the impossible. At nilakaran niya ang faith na yan. Amen. That is faith. Hindi yan galing sa tao, ang faith. Ano yung faith ng tao? Yung faith mo sa manghuhula, faith mo sa albularyo, faith mo sa mga fortune teller. Ayan yung faith mo noon. Di ba? Faith mo na ang tao nang galing sa unggoy. Ayan yung mga faith ng tao eh. Kaya nga tayo, itong faith na meron tayo ngayon, it is supernatural. Okay. Ngayon, ipagpatuloy po natin. Sa may 1 John chapter 3, ewan ko lang kung napansin ninyo ang talatang ito. Actually, may kantang ito. Meron tong kanta na pangbata. Sabi rito, see how great a love a Father has bestowed on us that we are called children of God. And such we are. Yan tayo mga kapatid. Ngayon, with confidence, by the faith na binigay ng Panginoon sa atin, I am convinced that I am a child of God. How about you? Are you convinced? And such we are. And for this reason, the world does not know us because it did not know Him. Ngayon, beloved, now we are children of God. And it has not appeared as yet what we will be. And we know, because ni-reveal sa atin ng Holy Spirit, when He appears, ano mangyayari? We will be like Him. We will see Him just as He is. Ano yung pinag-uusapan dito? The glory. Alam naman natin mga kapatid, nung Jesus ay nag-resurrect, that is a glorified body. Amen po ba? At hindi lang yun mga kapatid, hindi lang nangyari yun para sa Kanya. Ito ay isang katotohanan din sa atin na mga tinawag ng Panginoon. This is also a reality. Yung Kanyang pagkabuhay sa mga patay ay nangangahulugan na tayo ay bubuhayin din mula sa mga patay at kung papaano siya ay bubalik sa Kanyang glory, yung glory na yon ay mag-radiate din sa atin. Amen. Magiging katulad natin siya. At sabi rito, we will see Him just as He is. Alam niyo po ba ang ibig sabihin nun na makita niyo ang Panginoong Yesus? Ngayon ba gusto niyo makita ang Panginoong Yesus ngayon? Kasi merong kanta niyan eh. We want to see Jesus. What if kung ang Panginoong Yesus nagpakita sa iyo ngayon sa Kanyang glorious state? You will die. You will die. Amen. Naalala niyo si John the Beloved, di ba? Sa Book of Revelation, nakita niya yung vision ni Christ, yung glorious yung full deity ni Christ. Nakita niya. Yung sobrang brilliant, yung glory. Yung mukha niya parang araw, yung damit niya, ang sobrang ligning. Yung mata niya nag-a-ablaze na apoy. Pag nakita mo, baka nakita ka ng multo eh. Baka atakihin ka sa puso eh. Kaya nga, tanong ko sa'yo, kung willing ka ba na makita ang Panginoong Yesus sa Kanyang glory? Baka hindi mo makayanan yung... Amen po ba? Parang, minsan kasi sa curiosity natin, Lord, I want to see you right now. Magpakita ka, Panginoon. Baka pag nakita ang Panginoon, baka mamatay ka na sa heart attack. Si John the Beloved, he fell dead, sabi ng Bible eh. Pero, ibinangon lang siya ng Panginoon eh. By the grace of God. Hindi kayang ma-endure ng ating, kasi nasa body of sin pa rin tayo. May idea na ba kayo kung ano yung glory na pinag-uusapan natin? Darating ang time, when we are glorified, we will see Him just as He is. In full deity. Amen. Kaya nga tama yung sabi sa Hebrews chapter 12
pursue peace and sanctification. For without it, no one will see the Lord. Talagang kasama sa ng Panginoon na makikita mo siya face to face nang hindi ka na mamamatay. Sa Revelation, mapapansin ninyo, nandoon na si God, kapiling na natin, hindi lamang sa nakikita mo siya, hindi lamang, doon nga wala ng araw eh. Why? Kasi yung glory ng Panginoon, siya ng pinakaliwanag sa kingdom of God. Sa tindi ng kanyang liwanag, ng kanyang kaningdingan. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, napakahalaga ng sanctification kasi kung wala yung sanctification, this is very impossible. Kasi kaya nga in-address ni Christ ang kasalanan natin ngayon eh. In-address niya yung kasalanan ngayon. At ang Holy Spirit was given para makalakad tayo na mamatay sa kasalanan. Amen po ba? Anumang failure natin ay nakatayo tayo sa righteousness ng Panginoong Yesus. But we do not use as license to sin yung grace of God. Amen po ba? Okay. So ngayon mga kapatid, ang mga Kristiyano, ito yung kanyang aspiration. Kaya nga sabi rito, and everyone who has this hope fixed on Him, what? Purifies himself just as He is pure. Iyan dapat ang ginagawa natin ngayon. Ang ibig sabihin niyan ay sanctification. Amen po ba? If we want na makita natin ng Panginoon, na matulad tayo sa Kanya, sa Kanyang kaluwalhatian, tatandaan nyo magkaiba yung glory ng God. Kahit na mag-glorify tayo, iba pa rin yung glory ng Panginoon sa glory natin. Amen po ba? Sinabi kasi ng Panginoon Diyos yan eh, I will not give my glory to anybody, even to the graven images. Iba ang glory. Yung glory natin ay reflected glory ng Panginoon. Mamaya maintindihan natin yan. Okay. God will remain unique. Pero gusto ko lang makita sa inyo kung ano yung glory na pinag-uusapan natin. Babahaginan tayo ng Panginoon ng kanyang kaluwalhatian, but we will never attain forevermore yung talagang exact glory ng Panginoon at ng ating Panginoong Yesus. Amen. Pero yung glory na yon na ibibigay ng Panginoon sa atin, ay grabe na po yun para sa atin na mga makasalanan. Kaya nga, tayo ay tinawag ng Panginoon na i-pursue as our highest ambition kaysa yung yumaman ka, kaysa yung maging tanyag ka, kilala ka o sikat ka. Maging highest ambition natin sa mundong ito, yung mapasama tayo sa glory na yon. Amen po ba? Hindi lamang yung ma-rapture ka, kapatid. Alam mo, yan ang defective teaching. Alam mo kung ang rapture, kung ang pag-uusapan lang natin yung rapture na yung sinabi sa Thessalonians na we will be caught up in the air. Pagdating ng Panginoong Yesus, pagtunog ng last trumpet, we will be caught up in the air. Kung yun lang sana ang ibig sabihin ng rapture, then wala tayong problemang lahat. Kaso yung doctrine kasi ng rapture, isang bunch of false doctrine yan. Ang daming false doctrine dyan, nakapaloob eh. Ang daming kwento dyan eh, na ginawa mga man-made doctrines. Kaya naging komplikado yung doctrine na yan. Ngayon, naniniwala tayo na dadating ang Panginoong Yesus, naniniwala tayo sa rapture, in a sense, nung Thessalonians per se, naniniwala tayo doon. Amen? Sapagkat iyan ay glorious din para sa atin. That is the day of glorification. Inaabangan din natin yung mga araw na yon. And that is our highest ambition. Nakatingin tayo doon. Kaya nga, tignan niyo yung mga verses na lagi natin tinuturo rito. Sabi rito, ito dapat ang ating highest ambition. Yes, maganda, mag-aspire ka, pag ikaw estudyante ka, mag-aral ka, mag-doctorate ka, marating mo yung mga tugatog ng daigdig. Yes, maganda yun. But your highest ambition must transcend lahat ng mga aspiration ng mga tao, yung mapasama ka sa glory. Kasi, anong sense na narating mo yung tugatog ng mundong ito, and yet you forfeit yung glory? Isipin niyo po yan.
Amen po ba? Death din ang kauwian ng lahat ng iyan eh. Ang daming matatalino dito sa ating mundo, dahil magagaling, ang daming mga heroes. Apart from Christ, they will all die in their sins. Therefore, if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on earth. Why? Why keep seeking the things above? Hindi mga bagay sa mundong ito. Why? For you died, and your life is now hidden in Christ, with Christ in God. And when Christ, who is your life, is revealed, then you will also revealed with Him in... Oh! Yun kasi. Yun yung inaabangan natin. Yun yung ating ambition. Our highest ambition. Hindi yung maging mayaman, maging popular, maging powerful sa mundong ito. Kung hindi, yung mas greater things. Amen po ba? Ngayon, sabi nga ni Apostle Paul sa Philippians chapter 3, Brethren, join in following my example and observe those who walk according to the pattern you have in us. For many walk, of whom I often told you, and now tell you even in weeping, that they are enemies of Christ, of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their appetite. Yan. Ang buong buhay lang, pinagpagalan nila, inubos nila yung panahon nila paano kumita ng pera. Hindi kasama ang Panginoong Yesus. Kaya nga, ang God nila is their belly. God nila, appetite. Yes, may pera ka nga. Marami kang pera sa bangko. But you will die with it. Pag hindi mo sinama ang Panginoon sa lahat ng ginagawa mo, you will die miserably. Amen? Kaya nga sabi nga ng 1 Corinthians chapter 15, kung ang pag-asa natin ay hanggang sa buhay lamang na ito sa mundong ito, you are the most miserable man on earth. Wala ka ng hope. Pag namatay ka, dead na rin ang lahat. Amen. They are enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their appetite, whose glory, nag-aabang siya ng glory, shame. Who set their minds on earthly things. Yan ang mga hangal. Ang mindset nila puro earthly things lang. They spend lahat ng energy, resources, lahat ng time na binigay ng Panginoon sa Kanya, puro earthly things ang kanilang pinagkabalahan. Ni hindi man lang nag-participate sa kingdom of God. Hindi man lang siya nag-effort na maging bahagi sa pagpapalaganap ng kaharian ng Panginoon. Ang inisip niya, paano kikita ng pera para sa kanyang pamilya. Puro pamilya niya inisip niya, sige, you will die with it. Pag hindi mo, wala ang Panginoon sa puso mo, kapatid. Nakakatakot yan. Kaya nga sabi rito, for our citizenship is in heaven, from which we eagerly wait. Naghihintay tayo. Nandito sa may mode na yon. Kahit nagtatrabaho tayo, kahit nag-aaral tayo, nandun tayo sa may mode na yon. We are eagerly waiting for what? For a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our body of our humble state into what? Conformity. That is a very important word. Sabihin nga ninyo, conformity. Kasi iyan ang glorification. Iyan ang sanctification. That is very important for all of us. Iyan ang sinasabi ng Ebanghelyo, yung tayo ay ma-conform sa image ng ating Panginoong Yesus habang nasa mundo pa lamang tayo. Amen po ba? Into conformity with the body of His glory by the exertion of the power
that has been even to subject all things to Himself. Amen po ba? Nag-aabang po ba kayo sa Panginoon? Amen. Habang ginagawa ninyo ito, lahat, naka-aim kayo. Alam natin ang lahat ng ito is temporal lang. Naka-aim tayo doon sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Ang mas ina-aspire mo, more than riches, ay yung mapasama ka sa glory na yon. Amen pa ba? Ngayon, what is glory like? Kung ikaw tanungin ka, paano papaliwanag what is glory? Ang hirap ano? Kasi ano nga naman talaga natin, anong idea about glory? Kasi nga, earthly tayo. Ang glory is heavenly things. Amen? Sinful tayo. Ito ay holy things. Kaya nga, it is impossible that even Moses, hiningi niya ito kay God. Alam niyo ba, si Moses, hiningi niya ni God yan eh. Siya lang yung tanging tao in the scriptures na nangahas, na nung nakausap niya si God, hiniling niya, Lord, show me your glory. I do believe that is not out of curiosity. Kasi ang Diyos hindi niya pagbibigyan yung curiosity ng tao eh. But niloob ng Panginoong Yesus, without any hesitation, na pinagbigyan niya si Moses, but not totally. Pinagbigyan niya si Moses na makita yung glimpse ng glory na ito for the purpose of God. Para ma-record sa may Bible. Kasi siya lang yung the only unique story sa Old Testament na yung about the glory. Para lamang i-guide tayo itong huling panahon about the glory na ating pinag-uusapan. And then, pumayag ang Panginoon but hindi totally. Glimpse ng glory na yon. Okay. So, sabi niya, sabi ng Panginoon sa kanya, I myself will make all my goodness pass before you. Dadaan ako sa iyo. And will proclaim my name, the name of the Lord, before you. And I will be gracious to whom I will be gracious, and I will show compassion on him I will show compassion. But he said, you cannot see my face, for no man can see me and live. Mamamatay ka, Moses, pag nagpakita ako sa iyo. Amen po ba? Gusto niyo bang magpakita ang Panginoon sa inyo? Amen. So, okay. And then, eto na. So, the following day, then sabi ng Panginoon, eto pala, pinagpatuloy ng Panginoon, then the Lord said, behold, there is a place by me, and you shall stand there on the rock. And I will come about while my glory is passing, habang dumadaan yung aking kaluwalhatian, that I will put you in the cleft of the rock. Sino yung rock na yon? Alam mo yung cleft of the rock, isa-isang sa isang parang ng rock. Ikukubli kita doon, at hindi lang yon. I will cover you with my hand, and I will pass by, and I will take my hand away, and you shall see my back, but my face they shall not be seen. Ikukubli kita, Moses, para mabuhay ka. Para ito sa'yo. Habag ko sa'yo. Magpapakita ako sa'yo. Papakita ko yung glory ko. Glimpse lang. Yung likod ko lang. Tatakpang kita ng aking mga kamay. At pagdaan ko, tatanggalin ko yung aking kamay para makita mo lang yung likod ko. And then, ganun nga nangyari. Dumaan at habang pinagtapyas uli siya ng dalawang ng bato, ng Ten Commandments, and then dineclare ni God yung kanyang glory sa kanyang harapan. And then, alam nyo ba, talagang, siguro kung kayo nandoon, kung ikaw yung nandoon, kapatid, ano kayang pakiramdam mo? Yung heartbeat mo, siguro hindi ka,
Kakatakot yun eh. Kakatakot yung very exciting moment na yon. Rare moment na walang naka-experience si Moses lang. Dumadaan ng Panginoon, nakakatakot. At alam niyo ba ang effect nun? Nagliwanag yung mukha ni Moses. Dahil sa tagpo na yon. Kaya nga nung bumaba si Moses, dala-dala yung 10 Commandments, parang tulala pa rin siya. Pero hindi niya alam, nagliliwanag yung mukha niya. Nag-reflect sa kanya yung image, yung image ng glory. Nag-reflect sa mukha niya. Nung nakita nila Aaron at ng mga Israelita, natakot sila kay Moses sa kanilang multo. Ayaw na lumapit kay Moses. Kaya no wonder si John the Beloved, bumagsak siya, he fell dead nung nakita niya yung glory ng Panginoong Yesus. The full deity of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Alam niyo ba, this was recorded not for curiosity's sake. It was recorded sapagkat si Moses nire-represent niya si Christ. Kaya nga nung New Testament, di ba, nagpakita rin ng Panginoong Yesus. And this time, hindi na yung reflected glory ang nakita nila James, Peter, and John. Dinala sila doon sa may mountain. And then, biglang, nung sila nagpe-pray, biglang nag-transfigured ang Panginoong Yesus. At yung sabi ng testimony ng Matthew, and he was transfigured before them, and his face shone like the sun. Eh, po ba'y tumitig na kayo sa araw ng tanghaling tapat? Huwag niyong gagawin yun, ha? Mabubulag kayo. And his garments became as white as light. And then sabi ni Mark, and his garments become radiant and exceedingly white, as no launderer on earth can whiten them. Elijah appeared to them along with Moses, and they were talking with Jesus. Si Peter nga sa taranta niya, hindi niya na alam kung anong pinagsasabi niya. Gagawin ko kayo ng kubul. Lord, gagawin ko kayo ng kubul, ha? Isa kay Moses, isa kay Elijah, isa sa iyo. Yung tao, kita mo yung kanyang reaction, ano? Nakakatakot yun eh. Kung ikaw kasi Moses, bigla kita mo ang Panginoong Isus, nagliwanag, sobrang liwanag. And then nagsalita ang Panginoon, bigla nag-form yung clouds. Nag-form yung clouds na gano'n, bigla nagsalita yung God the Father, this is my beloved Son. Listen to Him. Makinig kayo sa Kanya, sapagkat dadali niya kayo sa kaluwalhatian. Pinakita ang lahat ng iyon just to give us a glimpse of what that glory na marireceive natin sa Panginoon. Amen. Kaya nga doon sa may Book of Revelation, yung the bride and the New Jerusalem, in that manner, describe kung ano yung glory na pinag-uusapan natin ngayon. Kaya nga sabi po ng Hebrews chapter 1, in these last days has spoken to us His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. He is the radiance of His glory and the exact representation of His nature. And uphold all things by the word of His power. And when He had made purifications of His sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. Amen? Yan ang Panginoong Yesus. Kaya nga nakakaawa yung mga taong they deny the deity of our Lord Jesus Christ. There's no hope for them. Sorry. There's only one way. There's only one truth. At sinabi ng Panginoong Yesus, I am the way, the truth, and the life. Way saan? Papunta sa glory. Siya lang. Kaya nga pag hindi mo pinaniwalaan yung deity niya, kahit napaniwalaan mo yung kanyang finished work, but you deny His deity, yung kanyang pagka-Diyos, you have no hope. Amen. Ngayon, nag-testify yung mga apostles. Dito tayo magwawakas. Okay, sa next week, tatalakayin natin yung detail ng kung ano yung ni-reveal ng Panginoon sa atin about that glory.
at saka yung purpose. Bakit niya tayo dadalan sa glory? Mahalaga yun eh. So dito, ang ating tinalakay lang ngayon ay yung general concept of what is glory. Okay. Sabi nga ng mga apostles na nakakita ng glory ng Panginoong Hesus. Sino-sino sila? Si Peter, James, and John. And personally, si John lang sa may Book of Revelation, nakita niya yung glory ng Panginoon na mas malapitan. Kaya nga sabi niya nung sinulat niya ito, the Word became flesh and dwelt among us. We saw His glory. They testified about what is reality. Amen? Nag-testify sila, hindi dahil kailangan ng Diyos ang testimony, but because of the weakness of our faith. Kailangan pang mag-appoint si God ng mga magpapatotoo. Amen? Sinabi niya sa may John eh. Oh, si John ay isa siya sa mga nag-testify about me, sabi ni Christ. But hindi nakarelay si God sa testimony ni John. May nagtetestify pang ibang maliban kay John, may nagtetestify pa sa akin, sabi ni Jesus. The Holy Spirit, the Father, the Word of God, yung mga works na ginawa ko, lahat ng sila ay nagtestify kung sino ako. Now, we are talking about testimony. Here comes Apostle John. He testify about the glory. We have seen Him. We saw His glory. The glory of the only begotten Son of the Father, full of grace and full of truth. Amen? And then, last verse. What was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we have looked at and touched with our hands concerning the word of life. And life was manifested. We have seen and testify and proclaim to you the eternal life. Amen? Kaya makinig kayo mga kapatid. Makinig kayo sa patotoong ito. Huwag niyong babaliwalain ang patotoong ito, kapatid. Kung gusto mong magkaroon ka ng kinabukasan sa Panginoon. Listen. Listen to the voice of the Holy Spirit. This is reality. Ang pangakong glory is a reality. Tinawag ka ng Panginoon hindi lamang para maging miyembro ng ICC. Hindi ka lang hanggang taga rito. You are destined for that glory. Kaya nga pag-uusapan natin next week, very significant na yung kung ano ang purpose, bakit merong ganong programa ang Panginoong Yesus. Hindi lang yung pupunta ka ng langit, anong gagawin mo sa langit doon? Magpapatalbog-talbog sa ulap, mag-ano ka ng harp. Yun lang idea mo about kung ano yung glory. Boring yun. Biro mo, eternity ng pinag-uusapan natin, magtutug ko lang ng harp ng ganun. Kaya nga importante na maintindihan natin, ano yung pupuntahan natin? Binigyan tayo ni God ng glimpse eh. Na somehow, alam natin kung ano yung i-expect natin at kung ano yung lalakaran natin ngayon. Amen. For what we have seen and testify and proclaim to you the eternal life which we have seen and heard, we proclaim to you also, so that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. These things we write, so that our joy may be made complete. Amen po ba? At ito rin ang aking, kaya binabahagi ko rin ito sa inyo mga kapatid. Para malubos ang ating mga kagalakan. This is our ultimate joy, ang mapasama sa glory. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kahanga-hangang mga gawa. Napakalawak, napakalalim, napakataas ng pag-ibig na iniukol mo sa amin. Na hindi na namin kayang matarok, masukat kung gaano
kalaki, O Lord God, ang iyong panukala sa amin. Only a glimpse, O God. Only a foretaste view ang ipinakita mo lamang sa amin. And yet, nag-uumapaw na ang aming kagalakan sa mga katotohanan ito. Nag-testify ka, Panginoon, at kinakailangan pang mag-transfigure ka upang, Panginoon, ipakita na ang kaluwalhatiang pinangako mo ay totoo. At ito, Panginoong Diyos, ang aming ultimate inheritance bilang mga elect. And Lord, we are so grateful na kami ay ibinilang mo sa mga matuwid. Ibinilang mo kami sa mga taong pinatawad mo ang aming mga kasalanan. Salamat po, O Diyos, sapagkat may pag-asa na kami at may kinabukasan na kami sa iyong ebanghelyo. Panginoon, nawa, lubusan naming maintindihan ang panawagan mo sa amin at maintindihan namin, O Lord God, kung ano ang nais mong ipagawa sa amin habang kami nabubuhay, sapagkat we have to fix our eyes, we have to seek the heavenly things, not the earthly things, O God. Sapagkat inihanda mo, Panginoon, ng kaluwalhatian para sa aming lahat. Lord, we thank you for today that you have taught us through the Holy Spirit. At nawa, Panginoong Diyos, ito ay maging pag-asa sa bawat isa sa amin. Sa lahat ng aming ginagawa, nakafocus kami sa iyong glory. Lord, thank you so much. May you bless us all through your word. In Jesus' name, amen. Purihin ang Panginoon. God alone from before time.